Ang emperador ng isang lungsod sa China ay nananabik sa isang anak na babae matapos magkaroon ng 15 anak na lalaki sa loob ng sunod-sunod na 15 taon. Ang kanyang asawa ay kasalukuyang nanganganak at ipinanganak ang pinakahihintay nilang prinsesa, kaya naman ang lahat ng tao sa palasyo ay sobrang saya hanggang sa mawalan ng malay ang doktor. Lumalabas na ang prinsesa ay may nakakadiri na masangsang na amoy sa katawan na maaaring ikawala ng malay ng mga tao. Ipinaalam sa hari ang tungkol sa isang epidemya ng pagkawala ng malay kung saan 15 katulong, 5 nurse at 2 bantay na ang nahimatay dahil naamoy nila ang bagong silang na sanggol. Ang pinuno ng mga doktor sa palasyo ay inihayag na ang prinsesa ay mayroong malubhang sakit na tinatawag na atypical Viking syndrome na nagdudulot ng labis na amoy sa katawan, at sa kasamaang palad ay wala pang lunas ang sakit na ito pero tiwala ang doktor na mapapagaling niya ang prinsesa sa loob ng ilang araw. Ngunit hanggang hindi pa ito nangyayari ay kailangan nilang magsuot ng maskara upang maalagaan siya. Lumipas ang isang linggo ngunit wala pa ring pag-unlad sa paghahanap ng lunas, at minsan ang kanyang amoy ay nakakapasok sa maskara dahilan para maduwal ang lahat. Para sa kapakanan ng mga tao sa buong palasyo, iniutos ng hari na dalhin ang prinsesa sa tabing ilog na malayo sa lahat. Lumipas ang panahon at ang prinsesa ay lumaki na at naging isang magandang dalaga, ngunit ang kanyang amoy sa katawan ay nananatili. Sinubukan na niya ang iba't ibang uri ng pagligo, mga gamot, at mga sabon ngunit walang nakatulong sa kanya. Sa puntong ito ng kanyang buhay ay tanggap na niya ang kanyang kapalaran bilang ang mabaho na reyna, ngunit siya ay nangangamba na mananatili siyang walang asawa dahil sa kanyang sakit. Ang kanyang mga magulang ay parehong nag-aalala para sa kanya at patuloy na naghahanap ng isang angkop na lalaki na tatanggap sa kanya sa kabila ng kanyang amoy. Isang araw, nag-ayos sila ng seremonya ng paghahanap ng kapareha kung saan aanyayahan ng isang grupo ng mga lalaki para pagpilian ng prinsesa. Pinaliguan siya ng mga kasambahay gamit ang mga bulaklak at pabango kahit na hindi pa rin ito nakatulong sa kanyang amoy. Para mapigilan ang amoy ay ipinasuot sa kanya ang mga damit na makakapagtakip sa kanyang buong katawan. Ngunit nang nasa harap na siya ng mga lalaki ay bigla siyang bumahing dahilan para maamoy siya ng lahat. Ang ilang mga lalaki ay nagsuka, ang iba ay nawalan ng malay, at ang mga nakaligtas ay tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa lawa. Nang pinigilan ng hari sa pagtakas ang isang lalaki, sinaksak niya ang kanyang sarili dahil mas gugustuhin niya pang mamatay kaysa magkaroon ng mabahong asawa. Ang kaganapan ay nagpababa sa kumpiyansa ng prinsesa kaya nagsimula siyang mapuot sa kanyang sarili gaya ng nararamdamang galit ng iba sa kanyang amoy. Pagkatapos nito ay ipakikilala tayo sa isang florero na nagngangalang Kai, kilala siya sa paglikha ng mababangong pabango na amoy bulaklak para sa mga kababaihan sa bayan. Ang pinakamalaking hiling ni Kai sa buhay ay ang maging ambassador ng aromatherapy at mapagaling ang mga sakit gamit ang kanyang kakayahan. Isang hapon ay may nakita siyang poster na inilabas ng palasyo na nagsasabi na ang sinumang makakapagpagaling sa sakit ng prinsesa ay mapapangasawa siya at magiging isang maharlika. Wala naman talagang pakialam si Kai sa pagpapakasal sa prinsesa, pero siya ay sabik na patunayan na ang aromatherapy ay gumagana at naniniwala siya na ang kanyang mga bulaklak ay mapapagaling siya. Makikita natin na marami siyang halamang bulaklak na tumutubo sa kanyang bahay, kabilang na ang isang espesyal na tinatawag na stinky weed na talaga namang masama ang amoy. Kahit na ang karamihan sa mga tao ay ayaw ang halaman na ito, mahal ito ni Kai gaya ng iba niyang halaman. Pagkatapos ay dumating ang araw ng kompetisyon kung saan 6 na piling kandidato ang kailangang mapabango ang 3 mabahong bagay. Agad silang nagsimulang kumilos, ang ilan ay gumagamit ng mahika, ang iba ay gumagamit ng mga kemikal, habang si Kai ay gumagamit ng kanyang sariling gawa na pabango. Pagkatapos ng isang mahigpit na labanan, tanging si Kai at ang isang binatang doktor na nagngangalang Yei ang nagawang makatapos ng gawain. Sila ay binigyan ng 3 buwan para gumawa ng formula o teknik na makakapagpagaling sa prinsesa. Kung magtatagumpay si Kai ay mapapahiya ang doktor ng palasyo, kaya gusto ng doktor na manalo ang kanyang estudyante na si Yei. Sinikap niyang siraan ang kakayahan ni Kai dahil ipinanganak siya sa mababang uri ng pamilya gayunpaman, pinahintulutan siya ng hari na makilahok at hindi pinansin ang mungkahi ng maharlikang doktor. Sa mga sumunod na araw, nagsisikap si Kai na gumawa ng pinakamabangong sabon na mayroon siya. Upang masubukan ang kanyang ginawa, pumunta siya sa palengke ng isda. Doon ay laking gulat niya nang bumagsak sa ibabaw niya ang isang babae habang sinusubukan na buhatin ng isang mabigat na isda. Siya ay walang iba kundi ang prinsesa na nagbalat kayo bilang isang mangingisda na nagngangalang Hyong. Isinisisi niya ang kanyang amoy sa isda para hindi isipin ng mga tao na kakaiba siya.
Nang malaman niyang nandoon si Kai upang maghanap ng mabahong tao, kinumbinsi ng prinsesa ang kanyang mga kaibigang mangingisda na maging isa sa mga ito. Pumunta sila sa kanyang bahay kung saan sila naligo ng halos 1 oras gamit ang sabon sa bawat sulok ng kanilang katawan. Pagkatapos ay inamoy sila ni Kai ngunit siya ay nawala ng malay dahil hindi umepekto ang sabon. Pagkatapos umalis ng mga mangingisda, nag-alok si Hyung na maging test subject niya ng libre. Ang nasasabik na si Kai ay nagsagawa ng steam therapy, green water therapy, mommy wrap bath, at iba pang pamamaraan sa kanya ngunit walang umepekto upang mawala ang mabahong amoy ng kanyang katawan. Samantala, ang katunggali ni Kai na si Yei ay nagtatrabaho kasama ang maharlikang doktor. Gusto niyang makasigurado na hindi mananalo si Kai dahil makakasira ito sa reputasyon ng buong Royal Medical Association. Handa silang gawin ang lahat upang pigilan si Kai na makahanap ng lunas. Kinabukasan ay nagpatuloy sina Kai at Hyung sa paggawa ng mga eksperimento, at maya-maya ay napansin ni Kai na nawala ang amoy ng halaman na stinky weed. Inisip niya na nagkakamali lang siya at nagpatuloy sa pagtatrabaho sa paggawa ng iba pang mga pulbos. Nang oras na para umalis si Hyung ay umulan ng malakas, dahilan para manatili siya sa kanyang bahay ng magdamag. Laking gulat ni Kai nang makitang matutulog si Hyung na nakasuot ng mabahong damit at sapatos. Ito ay paraan ng prinsesa upang hindi maamoy ni Kai ang kanyang tunay na amoy. Kinaumagahan ay pumunta sila sa kagubatan upang kumuha ng ilang mga ligaw na bulaklak. Nagsimula na namang umulan kaya kinailangan nilang sumilong. Dahil naging malapit na siya kay Hyung, naamoy niya ang napakabaho nitong amoy at ipinahayag ang kanyang reaksyon. Nagsimula na siyang mahalin si Kai ng higit pa sa isang kaibigan, kaya ang komento at reaksyon ay dumurog sa kanyang puso. Ang nalilito na si Kai ay tiningnan siya habang tumatakbo siya palayo dahil sa galit. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Kai sa kanyang bahay para lang makita ang lahat ng kanyang mga bulaklak na nasira maliban sa stinky weed. Dahil gusto niyang makalimutan ang nangyari, pinuntahan niya si Hyung at nadatnan nitong nagsasayaw ng mag-isa. Dahil galit pa rin, binato siya nito at ayaw maniwala na magulo ang kanyang bahay. Uminom si Kai ng alak sa kalagitnaan ng gabi at pagkatapos ay bumagsak sa gitna ng kalye. Doon ay nakakita siya ng mga babaeng pinagpapawisan at nagkaroon ng ideya. Nais niyang lumikha ng gamot mula sa mga pawis ng kababaihan dahil baka talunin nito ang mabahong amoy gamit ang sarili nitong amoy. Sa ganoong paraan ay kailangan lang nilang maligo at mawawala na ang gamot na pawis na magiging resulta ng pagkawala ng amoy sa katawan nila. Humingi ng tulong si Kai sa mga mangingisda at pumayag naman sila matapos silang makumbinsi ni Hyung. Para sa susunod na oras, patuloy na sumasayaw ang grupo ng mga babae na nag-iipon ng kanilang pawis. Pagkatapos ay buong gabi na gumawa si Kai ng mahiwagang gayuma, ngunit nang ito ay handa na, isang lalaking nakamaskara ang umatake sa kanya at binasag ang maliit na bote ng gayuma. Hinabol ni Kai ang lalaki at napadpad sa bahay ni Yei. Doon ay sinabi ng doktor na hindi siya lumabas ng bahay at dahil walang ebidensya si Kai ay wala siyang nagawa. Mayroong isang buong grupo ng siyentipiko ang nagtatrabaho kasama si Yei na naging dahilan ng paghina ng kumpiyansa ni Kai, lalo na ngayon na wala na ang ginawa niyang espesyal na gamot. Sa sumunod na eksena, nag-iisa siya sa kanyang tahanan nang dumating si Hyung na may dalang isang balde na puno ng pawis para maipagpatuloy niya ang kanyang eksperimento. Ang kilos na ito ay nakaantig sa puso ni Kai at hiniling na manatili siya sa gabi. Kinantahan siya ni Hyung ng isang magandang kanta na nakapagpakalma sa kanya na tumutulong sa kanyang makapag-focus. Pagkalipas ng ilang araw, nakumpleto ni Kai ang formula at sinubukan ito sa mga mangingisda upang makita kung gumagana ito. Gusto niya din na subukan ito kay Hyung ngunit nagkunwari siyang allergic sa pawis para hindi mabunyag ang tunay niyang pagkatao. Ang pabango ay ganap na umepekto sa mga lalaki at pinabango ang mga ito. Kahit na hindi ito permanenteng solusyon ay masaya si Kai sa pag-unlad ng kanyang trabaho. Gayunpaman, kailangan nilang gamitin ito sa isang babae upang makita kung gagana rin ito sa prinsesa. Kinagabihan, ang grupo ay pumunta sa palasyo upang makilala ang nag-iisang mabahong babae sa bayan maliban sa prinsesa. Siya ang asawa ng maharlikang doktor na kilala sa kanyang mabahong utot. Nagtago ang grupo sa labas ng palikuran at ginamit ang formula sa babae, para lamang matuklasan na ang solusyon ay hindi gumagana sa mga kababaihan. Sa mga sumunod na araw ay nagtatrabaho si Kai araw at gabi, hindi pinapansin ang kanyang kalusugan. Nakita ni Hyung na may tumutulong dugo sa kanyang ilong dahil sa kakasingot niya ng maraming beses, kaya naman pinilit niya itong magpahinga kinagabihan kahit na hindi nagustuhan ni Kai ang ideya.
Kinaumagahan ay pumunta siya sa kakahuyan at doon ay nakita niya ang matandang mag-asawa na ibinabaon ang mga bulaklak sa lupa. Ipinahayag nila na ginagawa nila ito upang mailibing ang mga patay na bulaklak. Ang mag-asawa ay lumalabas na mga botanist na may malawak na kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng halaman. Nang tinanong niya ang mga ito kung ano ang pinakamabangong bulaklak sa lahat ng panahon, binanggit nila ang 4 na bulaklak na tumutubo sa 4 na magkakaibang panahon. Ang mag-asawa ay umalis pagkatapos ng ilang sandali, ngunit ang kanilang mga sinabi ay nagbigay kay Kai ng isang napakatalino na ideya na tiyak na gagana bilang isang lunas. Sinabi niya kay Hyung na kailangan niyang umikot sa China para mangolekta ng 4 na napapanahong mga bulaklak. Sinabi nito na gusto niyang sumama sa kanya, kaya ang dalawa ay umalis para sa isang buwan na paglalakbay sa mga lugar na may iba't ibang klima na kondisyon. Masaya silang nag-uusap sa buong biyahe at saka umuwi pagkatapos ng isang matagumpay na paglalakbay. Sa ngayon ay mayroon na lang silang 1 linggo bago matapos ang 3 buwang panahon ng eksperimento. Nagkasakit si Kai kaya ginamit ni Hyung ang kanyang diary para gawin ang formula para sa kanya. Dahil barado ang ilong ni Kai ay hindi niya ito maamoy, at nauwi sila sa paghiga sa kama ng magkatabi buong gabi. Sa kalaunan ay dumating ang araw ng paghuhukom at pinayagan siya ni Hyung na pagalingin ang prinsesa at pakasalan nito. Si Kai ay hindi komportable na iwan siya ngunit kailangan niyang patunayan na gumagana ang aromatherapy. Sa sumunod na eksena, ang magkatunggali ay nasa harap ng hari at ang prinsesa ay nasa likod ng tent. Nauna si Yei na gumagamit ng ilang pressure point para subukang tanggalin ang kanyang amoy, gayunpaman, nakaabala ito sa pang-amoy ng prinsesa kaya siya lamang ang hindi nakakaamoy sa kanyang sariling amoy. Nangako ang doktor na gagawin niya ang parehong pamamaraan sa bawat mamamayan upang hindi na nila maamoy ang kanyang amoy at maaari na siyang maging malaya. Ang hari ay hindi niya napahanga at hiniling kay Kai na magpatuloy. Sinubukan ng maharlikang doktor na makialam pero pinatunayan ni Kai na wala siyang pang-amoy kaya naman wala siyang kakayahan na gumawa ng paghatol. Ang hari ay pinalayas ang doktor sa palasyo dahil sa hindi pagsasabi ng totoo at sa pagpapanggap na gumagawa siya ng lunas. Kasunod nito ay ipinainom sa prinsesa ang tableta na talaga namang nagpagaling sa kanyang sakit at nagpabango sa kanya. Naging maayos ang takbo ng lahat hanggang sa lumabas siya ng tent, na inihayag na ang gamot ay gumagana lamang ng ilang minuto. Papatayin na sana ng hari si Kai pero napahinto siya nang marinig ang pag-iyak ng prinsesa, at nang bumagsak ang kanyang luha sa sahig ay nagkaroon ng realisasyon si Kai. Nagmakaawa siya sa hari na bigyan pa siya ng 1 araw para may maidagdag siya sa gamot. Binigyan siya ng hari ng 24 na oras kaya naman agad niyang pinuntahan si Hyung. Naaalala niya noong araw na nawala ang amoy ng pulbos na stinky weed dahil natuluan ito ng mga luha niya. Iniisip niya na kapag nilagyan ng luha niya ang gamot ay tiyak na gagana na ito sa prinsesa. Para mapaiyak si Hyung ay sinabi ni Kai sa kanya na alam niyang hindi sa damit niya nanggagaling ang amoy kundi sa kanyang katawan. Ibinunyag ni Hyung na hindi siya nagkaroon ng mga kaibigan noong siya ay bata, at maging ang kanyang pamilya ay ikinahihiya siya, lahat ng ito ay dahil sa kanyang sakit. Isang araw ay tumalon siya sa ilog para gawin ang hindi dapat gawin, at doon ay iniligtas siya ng mga mangingisda. Matapos mailigtas ay natuklasan niya na wala siyang sakit kapag siya ay nasa palengke ng isda kaya naman nagumpisa siyang mamuhay kasama nila. Sa oras na siya ay tapos na sa pagkukwento, nakaipon na siya ng sapat na luha. Nagpasalamat si Kai sa kanyang tulong ngunit masama ang kanyang pakiramdam dahil sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Kinabukasan ay pumunta siya sa palasyo para ibigay ang pinal na produkto, ngunit sa daan ay nakita niya ang doktor at ang kanyang asawa na magkasama. Walang pang-amoy ang doktor pero ayaw niyang gumaling dahil kapag nangyari yun ay hindi siya makakatagal na makasama ang kanyang asawa na may mabangis, malakas na mabahong utot. Dahil sa pagmamahalan nila ay napagtanto ni Kai na kailangan niya si Hyung sa kanyang buhay. Kaya naman tumakbo siya papunta sa palengke kung saan dumalo si Hyung sa flower festival, ibinigay niya sa kanya ang gamot at nangako na mamahalin siya ng walang hanggan kahit hindi pa ito umubra. Tumalon siya papunta sa kanyang mga bisig at ininom ang gamot. Gayunpaman, pumunta si Kai sa palasyo para humingi ng tawad sa hari sa hindi pagkumpleto sa kanyang gawain, inutusan din siya ng hari na humingi ng tawad sa prinsesa at pumunta sa labas ng kanyang kwarto. Ngunit sa kanyang gulat, nakita niya doon ang walang amoy na si Hyung at nalaman niyang siya nga ang prinsesa. Sa huling eksena ay ikinasal ang dalawa habang nagdiriwang ang buong lungsod, at sa wakas ay mayroon na siyang mapagmahal na asawa at mabangong katawan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito.
Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!